Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Dalawang opsyon ang pinag-aaralan na maaaring gawin ng pamahalaan kapag mayroon ng warrant of arrests laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Isa rito ang extradition upang mailipat ang mambabatas sa International Criminal Court o ICC. Pero sabi ng Department of Justice o DOJ, mas matagal o posibleng aabot ito ng ilang buwan dahil dadaan pa sa korte sa Pilipinas. Sa extradition, susuriin ang tinatawag na extradition court kung may batayan ng extradition requests. Dagdag pa ng DOJ, pwede ring isurrender o isuko ang mambabata sa ICC gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag extradition, it takes quite some time because you still have to go through a trial, whereas a surrender could be immediate. Hataw Balita ngayon. Maaari nang mapauwi ng Pilipinas si dating Congressman Saldico oras na masampahan ito ng kaso sa Sandigan Bayan ayon kay Ombudsman Crispin Remulla. Ito anyang maaring pagsisimula ng pagkansela ng pasaporte ni Ko kung may ilalabas na court order laban sa kanya. Hindi naman isinasarado ang posibilidad ng extradition o paghiling sa isang bansa na isuko ang isang individual para humarap sa paglilitis ngayong nagtatago umano si Ko sa Europe. Samantala, pinasinungalingan naman ni Remulla ang sinabi ng abogado ni Ko kamakailan na una nang nahatulan ng ombudsman si Saldico bago pa ito mabigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon laban dito. Ayon sa ombudsman, walang prejudgment na nangyari kundi tanging prosecution. Prejudging is the wrong term because our job is to prosecute people. It's not to be judges. Hindi kami West dito. Kami po ay manguusig. Kami po ang tikahabol ng mga gumawa ng kabalstugan at winalangya ang ating sistema ng batas. Yun po yung trabaho namin dito. Hataw Balita ngayon. Hinahamo naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang Senado at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Ito ay matapos ipahayag ni House Speaker Bojo D. III na isa sa konkretong hakbang na isusulong nito ay ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill. Bukod kay House Speaker D. III, marami sa mga kasalukuyang manunungkulan o nanunungkulan sa pamahalaan ang kabilang sa political dynasty. Kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Panahon na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Ito yung parusa na dapat tanggapin naming lahat ng mga politiko, ibigay namin yung reforma para sa bayan. Anti-political dynasty, ang hamon ko kay Pangulong Marcos, kung gusto mo talaga ng reforma, dapat magsimula ka sa iyong sariling pamilya. Hataw Balita ngayon. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang umano'y kawalan ng pananagutan ng ilang opisyal sa kabila ng mga nadiskubring anomalya sa mga budget ng nagdaang taon. Ayon kay VP Sara, matagal nang alam ng mga ahensya ng gobyerno kung sino ang mga nasa likod ng mga irregularidad sa budget. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring napaparusahan dito. Inihayag din ng Vice Presidente na hindi lamang sa 2025 budget nakita ang mga irregularidad, kundi maging sa budget noong 2024 at 2023. Samantala, sinabi ni BP Duterte na bukas siya sa posibilidad na ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito'y matapos hilingin ng Akbayan Party List sa Ombudsman na isapubliko ang SALN ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Nalaman natin, hindi lang pala yung 2025 budget ang merong problema. 2024 as early as 2023 ay meron ng mga nakitang mga anomalya doon sa budget. So alam na natin na merong problema sa budget. Alam na natin kung sino yung mga tao na may kagagawan noong anomalya, korupsyon sa ating budget. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin na
panagot. Puro lang investigasyon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, sisimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagpapatupad sa matagal na ang nakabimbing 2017 Flood Control Master Plan para sa Cebu. Ito ay matapos ang matinding pinsalang idinulot ng Bagyong Tino. Pinangunahan kahapon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isang pagpupulong kasama sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at National Irrigation Administration Administrator Eddie Galien. Katuwang ang mga kinatawan mula sa regional at district offices ng DPWH sa Cebu upang pagplanuhan ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng master plan. Ngayon, tama na yung yung meeting, sabi nga namin, execution na tayo. No? So nandiyan na naman yung mga plano na. Pero this time around, we will execute it the right way. That's why we are getting Sec Babes to help us, Admin Eddie. We will start already now. Ito nga, unfortunately, hindi na-implement lahat. Konti lang o halos walang na-implement. Instead, ang na-implement, puro mga revetment, mga dike, o may mga iba pa nga doon nakasama pa eh. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos na ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang investigasyon at pagkukumpuni sa nasirang floodgate sa Maynila. Ayon kay Secretary Dizon, maaaring abuti ng hanggang 2 linggo ang pagkukumpuni sa nasirang floodgate. Ang permanente at pinatibay na floodgate ay inaasahang matatapos sa loob ng 3 buwan. Wala namang pondo ng pamahalaan na gagamitin sa repair nito dahil ito'y nasa ilalim pa ng tinatawag na Defects and Liability Period o DLP. Linggo ng gabi nang masira ang floodgate sa kasagsagaan ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Kasama naman sa warranty period pa ng contractor ito, 2-year warranty. 2024 pa lang na turnover to, so 1 taon pa lang. So, walang gastos ang gobyerno gagawin ng contractor to. Sabi niya 14 days pinapabilisan natin. At magdasal na lang tayong lahat na walang panibagong bagyo habang ginagawa natin to. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Tourism na bukas pa rin ang lalawigan ng Cebu sa mga turista. Ito ay sa kabila ng matinding mga pagbaha. Dala ng Bagyong Tino sa magnitude 6.9 na lindol. Sa opisyal na pahayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco, sinabi nito na ang patuloy na pagbisita ng mga turista ay makakapag-sustain ng trabaho, makakapagpabalik ng kabuhayan at makakatulong sa mga komunidad na muling tumayo sa kanilang mga paa. Handaan niya ang Cebu at bukas ito para sa buong mundo. Hataw Balita ngayon. Sa gilid na ng kalsada, nagpalipas ng gabi ang ilang residente na naapektuhan ng Bagyong Uwan sa Ilagan City, Isabela. Kwento ng ilan sa kanila, ayaw nila sa evacuation center dahil kung malapit lang sila sa kanilang tahanan ay kaagad din silang makakabalik. Naglatag muna sila ng tent sa gilid ng Maharlika Highway. Ayon kay Dante Cabrera, kagawad ng barangay, mas mabilis silang makapaglilinis ng bahay kaysa kung nasa evacuation center sila. Tumas gabi, tapos yung bahay namin dito. Hanggang dito. Kaya sobrang pagod kami. Siyempre, linisan mo muna bago mo ilipat yon mga gamit. Mahirap doon na. Wala kang toilet, wala kang tubig doon. Buti kung meron magdadala sa'yo ng tubig, wala rin. Buti dyan, maraming dyan. Pagkuhanan mo ng tubig. Hataw Balita ngayon. Nanawagan ng tulong ay ilang mga residente sa La Union na naapektuhan ng daluyong dahil sa malakas na hangin dala ng Super Typhoon Uwan. Umabot hanggang baywang ang tubig mula sa dagat dahil sa laki ng mga alon. Ayon sa punong barangay, Linggo at Lunes ng gabi na mangyari ang insidente. Anya, ito ang unang pagkakataong inabot sila ng ganitong daluyong kahit sanay na sila sa malalaking alon.
Ako rin natakot din ako kasi ngayon lang ako naranasan yung kwan. Yung galing sa dagat at saka yung kwan. Halos sila yung dagat saka ilog. Pag tuloy-tuloy ito, paano ito yung mga tao dito? Iniisip ko na kung talagang kwan, na yung tubig at sa ilog at saka dagat. Pinaplano ko na kung anong gagawin. Buti na lang, mga siguro 12, medyo ko na, mag-low tide na. Kaya unti-unti nang bumaba yung kwan. Nagulat po, Permi. Bakit? Kasi siyempre po, akala namin mamatay na po kami lahat. Yung nangyari namin sa mga oras ng mga between 1 to 2 p.m. po. Madaling araw. Nahirap po, sir. Nahirap po talaga. Ito naman kasi kami talagang nakatira na. Tapos kung ano man ang hanap buhay dito po, dito na lang po kami. Ang nawakan ko kay Pangulong BBM na tulungan kami pati gobyerno sir para may kahit palang sir yung foods lang, bigas, ganyan sir. Wala sir, kapag ganitong sitwasyon sir, wala kaming makahanap buhay. Oo, bakit? Bala kasi yung alon sir, hindi makapunta sa laot. Hataw Balita ngayon. Target ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na makumpleto ang full transmission restoration ng kuryente sa mga naapektuhan ng Bagyong Uwan sa November 20. Alinsunod sa Task Force on Energy Resiliency ng Department of Energy, nabalik na ang lahat ng on-grid power plants at karamihan ng transmission lines. Tiniyak ng DOE na patuloy na ang pagpapanumbalik ng kuryente sa buong bansa matapos tamaan ng mga bagyong Tino at Uwan. Tiniyak naman ng NGCP na ang 44 distribution utilities kasama ang National Electrification Administration o NEA at mga private distribution utilities kagaya ng Meralco, Visayan Electric, Negros Power Company at iba pa ay unti-unti na ang nagpapanumbalik na ang serbisyo. Everything na kaya should be done by 1 month. Alam ko po medyo matagal-tagal yan. Pero malaki din yung damage. Masbate took us, only the island of Masbate, took us about 22 days. That was already fast na. Pero we will work hard. Nakita nyo naman yung progress na ni-report ng mga kasama natin. They've been progressing very fast, faster than expected. And hopefully we can keep this up for the next few days and weeks. Hopefully it will be shorter. Pero a rough estimate, mga 1 month siguro yan. Hataw Balita ngayon. Nagbahayag ng pakikiramay si King Charles III ng United Kingdom sa mga Pilipinong naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad sa Pilipinas. Sa isang pahayag mula sa British Embassy, sinabi ng Hari at ni Queen Camilla na labis silang nababahala sa mga bagyo, pagbaha at lindol na naging sanhi ng pagkasawi ng marami sa bansa. Kasabay nito, pinuri ng Hari ang tapang at dedikasyon ng mga rescuer at frontliner na patuloy na tumutulong sa kabila ng sariling pinagdadaanan. Sa huli, hiniling ni King Charles ang patuloy na pagbangon at paghilom ng mga Pilipino mula sa mga trahedyang dulot ng Super Typhoon Uwan at mga nagdaang lindol. Hataw Balita ngayon. Posibleng tumaas ang presyo ng holiday food items dahil sa pagdami ng demand, bunsod ng mga relief operations matapos ang sunod-sunod na bagyo at lindol sa bansa. Ayon kay Stephen Kua, presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, malaki ang pamamahagi ng relief goods mula sa pamahalaan at pribadong sektor ang maaring magpataas ng presyo ng holiday food items. Bagamat may 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin, nilinaw ng Department of Trade and Industry o DTI na hindi saklaw ng regulasyon ng presyo ng mga pagkaing kalimitang inihahanda tuwing Disyembre. Sa bagong price guide ng DTI, tumaas na ang presyo ng 75 sa 256 products. Kabilang dito ang ham, fruit cocktail, cream, queso de bola at pasta dahil sa mas mataas na gasto sa sangkap, packaging at paggawa. Good morning, Ma'am Ani.
amigo Sherwin at mga kasangbahay. Sisimulan na sa susunod na buwan ng mga pulis sa Wellington, New Zealand na magsagawa ng drug testing sa mga driver gamit ng oral fluid device. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Inanunsyo ng pamahalaan ng New Zealand ang pagpapatupad ng paggamit ng bagong drug testing device, ang oral fluid device, sa buong bansa na sisimulan sa susunod na buwan. Sa pamamagitan nito, matutukoy ang 4 na klase ng droga na maaaring makonsumo ng isang driver, gaya ng cannabis, cocaine, ecstasy at meth. Sa loob lamang ng ilang segundo, malalaman na ang resulta. Ayon kay Transport Minister Chris Bishop, halos 30% ng mga aksidente sa kalsada ay may kaugnayan sa paggamit ng droga. Dagdag pa ng opisyal, inilalagay sa panganib ng driver na gumagamit ng droga ang buhay ng iba at kailangan na itong mapigilan. Kung magpupositibo sa unang testing ng driver, susundan pa ito ng pangalawang testing sa lugar mismo. Kapag parehong positibo, pagbabawalan ng driver na magmaneho sa loob ng 12 oras. Kukuha rin ng pulisya ng karagdagang saliva sample na susuriin sa laboratorio kung saan matutukoy ang hanggang 25 uri ng droga. Ngunit kung negatibo naman ang resulta ng drug testing ng driver, makakaalis rin agad ito sa loob lamang ng 5 minuto. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ng Pan American Health Organization o PAHO na nawalan ng measles elimination status ang bansang Canada, kung kaya't kinukonsidera na endemic muli ang measles o tigdas sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Orlin Quijano live. Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Paano ba nawawala ang measles elimination status ng isang bansa? Good afternoon, Sunny. Itinuturing na mayroong elimination status o naaalis ang tigdas kapag nakapagtala ang isang bansa ng 12 buwan ng walang tuloy-tuloy na lokal na pagkalat. Ngunit mawawala ang katayuang eliminated at ituturing na endemic muli ang sakit kapag ang pagkalat ay nagpapatuloy sa loob ng isang taon. Noong October 2024, nagkaroon ng massive measles outbreak sa Canada na nagsimula sa probinsya ng New Brunswick. Pagkatapos ng pagsusuri, natuklasan ng Pan American Health Organization o PAHO na ang genetic data mula sa mga kaso ay parehong strain ng virus na nagpasimula ng pagputok ng kaso noong Oktubre ng nakaraang taon ay patuloy na kumakalat na lumampas na sa 12 buwang hangganan. Bunsod nito, nawala ang measles elimination status ng bansa at tiniyak naman ng Public Health Agency of Canada o PHAC na makikipagtulungan ito sa PAHO upang maibalik ang elimination status. Samantala, hindi lang ang Canada ang nahihirapan sa paglaban kontra tigdas. Nararanasan din ang pagkalat ng nasabing sakit sa Estados Unidos at Mexico. Sa kasalukuyan, ayon sa PAHO, mayroong 1,618 cases sa Estados Unidos at 5,185 cases sa Mexico. Sumatotal, 12,593 cases ang kumpirmado ng tigdas mula sa 10 bansa. Ngunit tinatayang nasa 95% ng mga ito ay nasa Canada, Mexico at Estados Unidos. Balik sa'yo, Sunny. Orlin, para sa kaalaman ng ating mga manonood din, kahit dito sa Amerika, nabanggit mo kanina, merong mga concerns din about sa tigdas. Karamihan dyan sa nabanggit mo na sa Western Texas, dito sa lugar namin. Paano ba, Orlin, ang dahilan ng pagtaas ng kaso ng tigdas sa Canada at rehiyon ng Amerikas? Oo, Sunny, kabilang sa mga tinutukoy ng mga eksperto na dahilan ng pagtaas ng kaso ng tigdas ay yung pagbaba ng vaccination rates in recent years. Noong nakaraang taon, 1998, noong nakalipas, that's when Canada achieved elimination status and US did the same in the year 2000. Pero one of the main reasons why they achieved that was because of the MMR vaccine at the vaccination campaigns. Ngunit noong mga nakaraang taon, Sunny, tumataas yung rhetoric ng anti-vaccine activists as well as vaccine misinformation. Kaya bumaba talaga yung vaccination rates dito, specifically in Canada as well. Kaya isa yun sa tinutukoy na dahilan kung bakit tumataas muli yung bilang ng kaso ng tigdas dito sa Canada at sa rehiyon ng Amerikas. Sunny?
Alright, salamat sa update. Orly Quijano mula naman dyan sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Inulan ng batikos ang 8 Democratic Senators matapos na bumoto kasama ang Republicans upang tapusin na ang pinakamahabang government shutdown sa kasaysayan ng Estados Unidos. Gayunpaman, nag-iisip ang partido ng gagawing taktika upang labanan ang impluwensya ng Trump administration. Ito ang umahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Kinundina ng House leaders at progressive groups ang 8 senators na inaakusang sumuko na sa Grand Old Party o GOP at nagpatalsik sa kanilang partido. Dahil dito nanawagan si Representative Ko Kana na magtalaga ng bagong mangunguna sa Senado at iginiit na kailangang malakas na mangunguna sa paglaban sa Trump administration. Ayon naman kina California Governor Gavin Newsom at Senator Bernie Sanders, hindi na uubra ang lumang estratehiya kaya't hinihikayat ang partido na manindigan at mag-adjust sa bagong political reality. Habang nag-iisip ang Democrats ng paraan para labanan ang impluwensya ni President Donald Trump, nagbubukas naman ito ng panibagong estratehiya sa partido para mas maging malakas ang taktika nito bago sumapit ang susunod na halalan. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Nagdulot ng positibong pananaw at kritisismo ang bagong kasunduan ng Estados Unidos lalo na pagdating sa food sector. Bagamat may kakibat itong mababang taripa at bagong export opportunities, hindi lahat ay makikinabang agad dito. Si Kate Loren, humahataw. Sa nakalipas na ASEAN Summit, isang kasunduan ang nilagdaan ng Malaysia at Estados Unidos na may kaugnayan sa kalakalan na maaaring magpabago sa economic ties ng dalawang bansa. Sa bagong kasunduan, ibinaba ang taripa sa 98.4% sa mga produktong gawa sa Amerika na papasok sa bansa. Ito'y bilang tugon naman sa pinababang tariff rate sa 12% ng produktong inaangkat ng Amerika mula sa bansang Malaysia. Mula sa 24% na unang ipinataw ng US na tariff noong Marso dahil sa bagong trade agreement, nagresulta na lamang ito sa 19% sa mga mahalagang pagkain na maaaring magkaroon ng impact sa industriya. Ang isa sa pinakamahalagang export ng Malaysia ay palm oil na umabot sa 346,000 metric tons na inaangkat ng US at sa ngayon ay wala ng taripang ipapataw. Bukod dito, napagkasunduan din ang zero tariff para sa cocoa ingredient na kung saan nasa 387,000 metric tons ang for export sa Amerika na top consumer ng tsokolate. Bukod dito, napagkasunduan din ng zero tariff para sa cocoa ingredient na kung saan nasa 387,000 metric tons ang for export sa Amerika na top consumer ng tsokolate. Mahalaga ang US sa bansa dahil ito ay ang pinakamahalagang export market kung saan umabot sa 325 billion ringgit o nasa 77.4 billion US dollars ang halaga ng nai-export ng Malaysia noong 2024. Mas mataas kumpara sa export sa China. Samantala, ang nakuhang benepisyo sa trade deal na ito ng Amerika ay ang commitment ng Malaysia na mag-import ng 30 aircrafts, semiconductors, aerospace, and data center equipment, 5 million tons kada taon ng liquefied natural gas at coal and telecommunication products at services. Habang ang Malaysia naman ay binigyan ng preferential access para sa produkto ng US gaya ng machinery at makabagong manufacturing equipment, medical devices, ICT hardware, industrial polymers at processed metals at food and agricultural goods. Bagaman mayroong mga hindi sang-ayon sa kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa mas malaking sakripisyo ng Malaysia na may 19% tariff, ipinagtanggol naman ni Malaysian Investment, Trade and Industry Minister Tengku Zafrul Aziz na mahalaga ito sa economic stability ng bansa sa hinaharap. Aniya, ang naturang kasunduan ay parehong bahagi ng economic concern ng dalawang bansa.
Kate Liren, humahataw sa balita ngayon. At para naman sa mga kababayan nating OFW, iniimbitahan ang mga kababayan natin sa Ottawa sa isang investment and tax briefing sa November 13. Samantala, magsasagawa naman ng serbisyo caravan sa Riyadh, Saudi Arabia mula November 13 hanggang 15. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa Ottawa, Canada sa isang investment and tax briefing. Gaganapin ito sa November 13 na alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa Mindanao Hall ng Philippine Embassy sa Ottawa. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PHNCanada. Samantala, available na for release sa mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Egypt. Sa mga nais mag-claim ng inyong mga passports, maaari mag-book ng inyong appointment sa bit.ly/CairoPE appointment. Makikita naman ang listahan ng available passports sa bit.ly/CairoPE release PPT. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo sa araw ng release ng inyong passports. Isang serbisyong caravan naman ang isasagawa sa Riyadh, Saudi Arabia mula November 13 to 15 sa Al Mutlaq Hotel King Fahad. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport services, notarials, civil registration at iba pa. Paalala ng Philippine Embassy sa Saudi, magdala ng cash dahil ito lamang ang gagamiting mode of payment. Magkakaroon naman ng town hall meeting sa Philippine Embassy sa Egypt upang talakayin ang tungkol sa violence against women, third country scheme of hiring at iba pang relevant concerns. Gaganapin ito sa November 21, 1:30 ng hapon, umantabay lamang sa venue. Sa mga nais dumalo, mag-register lamang sa bit.ly/2025 PH in Egypt Town Hall Meeting. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Houston, Texas, ako si Sunny Cos. Magandang araw po. Hindi pa rin nakakabalik sa kani-kanilang mga bahay ang mga residente sa Barangay Poblasyon, Marilao, Bulacan dahil sa hanggang bewang na baha. May nasira umanong dike ng palaisdaan sa Obando, Bulacan dahilan ng pag-apaw ng tubig sa ilog na sinabayan pa ng high tide. Si Nestor Torres sumahataw. Mananatili pa rin sa evacuation center sa Convention Center ng Barangay Poblasyon 2, Marilao, Bulacan ang 77 pamilyang apektado ng Bagyong Juan. May almusal, tanghalian at hapunan na natatanggap ang mga evacuee na pansamantalang nanunuluyan dito. Pinagkakalooban din sila ng relief goods mula sa lokal na pamahalaan. 3 araw nang nananatili sa evacuation center ang 284 na individual mula nang ipatupad ang forced evacuation sa barangay. Apektado sila ng pagbaha, dulot ng Bagyong Juan, high tide at pagkasira ng dike sa bayan ng Ubando. Ayon sa mga residente, kabilang sina Mang Gerson Sumalino at Aling Jean Pangan, abot bewang pa rin ang baha sa kanilang lugar, kaya't hindi pa sila makabalik sa kanilang tahanan at hindi rin makapasok sa trabaho. Dahil sa nasirang dike, diretsong tubig dito sa amin. Kami ang naapektuhan. Wala, hindi kami nakapasok sa trabaho. Ngayon po, bali hanggang siguro po hanggang bewang na. Delikado po kasi actually hindi na po kami makakalabas pag medyo tumaas pa po yung tubig doon dahil wala na po kaming dadaanan. Kinailangan na po nila kapitan na sabihin po sa amin na lumikas na nga po kami kasi po lumalaki po yung tubig. Gayon din, sinabi nilang hindi sila napabayaan dahil may libreng mainit na pagkain at natatanggap din sila na kumot, higaan at hygiene kit mula sa LGU. Okay naman, nagbibigay din naman sila ng kape. Malaking bagay sa amin na may evacuation dito. Wala naman kami mapupuntahan pagka wala dito yung evacuation. Kasi wala naman taas yung bahay namin. Ayon naman kay Kapitan Rene Batong Bakal, patuloy ang mga hakbang upang humupa ang baha sa barangay. Nakabukas ang floodgate, may floodgate tayong binuksan at diretso pa rin ang ng pump. Kailangan kasi
maubos yung tubig dito na low tide. Pag high tide, sasarado uli yung floodgate at patuloy naman ng pump para matuyo. Batay sa OCD Region 3, umabot na sa 961 barangay ang apektado ng baha sa gitnang Luzon, habang nasa 74,000 pamilya ang apektado ng Bagyong Juan sa buong gitnang Luzon. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Ipinagagamit naman ng provincial government ng Catanduanes sa mga alkalde sa lalawigan ang kanilang quick relief funds para makapagbigay ng dagdag na ayuda sa mga nasalanta ng Bagyong Juan. Dumating naman kahapon ang paunang tulong na 10,000 relief packs mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Dan Hersalia, humahataw. Nanawagan ng pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes sa lahat ng mga alkalde na gamitin na ang quick relief funds ng bawat barangay at munisipyo at ipamahagi agad ito sa mga residente. Inatasan din ng gobernador ang mga opisyal na ipamahagi na ang lahat ng prepositioned relief packs sa lalawigan. Ito ay bunsod ng naging epekto ng pananalasa ng Bagyong Juan na naranasan sa lalawigan. Kaya atin na pong inatas sa ating mga mayors, pinakiusap natin na lahat ng mga nakapreposisyon ng mga DSWD boxes ay kanila na pong ipamigay sapagkat meron pong dadalhin ang probinsya para naman doon sa hindi nila nabigyan. Kahapon, dumating ang nasa 10,000 food packs mula sa DSWD. As to date, mayroon na po tayong naibigay na almost 30,000 family food packs sa mga apektadong pamilya dito po sa Catanduanes. Kabilang po sa 30,000, yung una nang naipreposisyon natin dito. Ibig sabihin, bago pa po tumama yung bagyo, ay nakapaglagak po tayo. Nakapag-prepo po tayo sa mga almost all the municipalities, 11 municipalities of Catanduanes. Dumating din sa lalawigan si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si ASEC Irene Dumlao upang personal na maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. May naiulat din na humigit kumulang 1,085 bahay ang nasira sa ilang lugar, kabilang na ang Catanduanes. Ilang bayan sa lalawigan ang nakaranas ng malakas na pag-ulan at storm surge na nagpahirap sa rescue at clearing operations. Nanawagan din ang lokal na pamahalaan ng Catanduanes ng tulong para sa mga nasalanta. Ayon sa gobernador, kailangan nila ng construction materials para maayos muli ang mga bahay na nasira ng bagyo. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang relief operations ng DSWD at lokal na pamahalaan sa lalawigan para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Isa ang lalawigan ng Catanduanes sa pinakamatinding nasalanta ng Bagyong Juan, kung saan umabot pa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 ang buong lalawigan. Dan Hersalia, humahataw sa balita ngayon. Nagpadala ang pamahalaang panlalawigan ng Masbate ng mga tauhan mula sa Provincial at City Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO upang tumulong sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Juan sa isla ng Catanduanes. Si Jerry Galicia, humahataw. Dalawang team na binubuo ng mga highly trained personnel mula sa Provincial at City Disaster Risk Reduction Management Office o DRRMO ang pinadala ng pamahalang panlalawigan ng Masbate kahapon. Nagbiyaya ang grupo mula sa Mobo Port, patawid sa Pilar Port sa Sorsogon, papunta naman sa isla ng Catanduanes. Tutulong ang 24 na personnel sa search and rescue operations, pati na rin sa clearing operations sa mga lugar na matinding naapektuhan ng Bagyong Juan. Ang unang gagawin talaga nila, dala nila lahat ng mga machine na yung desalination machine na kahit tubig dagat, pwede nilang gawing mineral o tubig na drinking water para may mainom lang, may magamit yung mga taga-Catanduanes. Andun, dala nila at actually compose sila ng yung city disaster, 12 personnel. Sabay doon yung DRM
officer. At saka yun din ang sa province, 12 din sila. Dala ng mga grupo ang 2 water purifier at desalination machine na kaya mag-convert ng tubig dagat bilang inumin. May dala rin silang water tanker na magsusupply naman ng inuming tubig sa mga residenteng apektado ng sama ng panahon. Kasama rin sa mga kagamitan ang paddle fiberglass boats na gagamitin upang marating ang mga lugar na lubog pa rin sa tubig baha. Ayon pa kay Vice Governor Fernando Talisik, ito na ay ikalawang pagkakataon na tutulong ang mga Masbateños sa isla ng Catanduanes kahit na nasa yugto pa ng recovery ang Masbate mula sa pananalasa ng bagyong Opong. Nag-usap-usap, tutulungan lalo na yung dalawa na magkapatid, yung city mayor at saka provincial governor. At least maganda yung tandem ng dalawa. So, usap-usap na tutulong din yung Masbate kahit hindi pa tayo fully recover dito sa Masbate, pero talagang marami pa rin nangangailangan ng tulong. Wala naman siguro iba magtulungan kundi yung magkakapitbahay ng probinsya at saka sa buong Bicol. Kahapon nagsagawa din ng send-off ceremony ang pamahalang palalawigan sa harap ng Kapitolyo para sa pag-alis ng mga tauhan ng provincial at city DRRM. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Ayan, Ani, at sana Sherwin, tuloy-tuloy na. nakakatuwa naman itong balita. Go ahead, Ani. I'm sorry, amigo. Amigo Sherwin, nakakatuwa itong balita ni Jerry Galicia. Yung Masbate, hindi pa fully recovered as mentioned by their governor. Pero nakahandi silang tumulong. Yung mga binanggit kanina na mga ipapadala doon, yung mga boats, no, mga rubber boats ba yun, if I'm not mistaken. Because there are still isolated places, yung mga submerged pa sa tubig baha, na kailangan talagang marating. So, nakakatuwa yan na nagtutulungan. Kahit sabi niya, hindi pa kami fully recovered dito pero kailangan tulungan. Pati yung mga tungkol doon sa mga pagkukunan ng tubig, di ba po? So, they have that device, they have that equipment. Itutulong nila doon sa mga kababayan natin sa Catanduanes. Talaga naman. Napakarami tayo mga kababayan na talagang at this point, talagang isa sa kanilang mga problema yung yung isolated sila at walang, kung mayroon man tulong, medyo hirap dahil nga sa daanan, amigo Sherwin. Hindi pa ma-access dahil doon sa problema doon sa daanan. At kanina nag-check din ako ng weather app natin, ano? At nakita natin na magiging maganda ang panahon ngayong linggo na ito hanggang sa darating sa isang linggo. May pagkakataon ng ating mga local government units at maging ang national government para tugunan ng maraming pangangailangan ng mga kababayan nating naapektuhan nitong bagyong Uwan na Ani. That's correct. At dyan sa Masbate, dumating si Secretary Gatchalian together with ASEC Irene, ng DSWD, at doon pa sa ibang lugar. At tayo tatanggap din, amigo Sherwin, at pwede natin ipagbigay alam yan doon sa mga lugar na kung hindi pa sila nakakatanggap ng tulong, pwede naman tayong reach out at yan po ay pabibigay alam natin sa mga kinaukulang ahensya. Samantala, at this point, amigo Sherwin, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, November 12, 2025. Mga kasambahay, panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Uwan at sa magiging pagtayo ng ating panahon sa araw na ito. Base sa pinakahuling datos, nakita ang sentro nito sa layong 280 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour near the center at gustiness na 115 kilometers per hour. Nasa severe tropical storm category pa rin ito at malakas pa rin ho itong bagyo. Samantalang kanyang movement ay north-northeastward at 10 kilometers per hour at kung makikita nga po natin, nasa labas po ng ating area of responsibility ang kanyang sentro. Pero bahagi ng kanyang diametro ay nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng northwestern section ng Northern Luzon. Maya-maya nga lamang ho ay iisa-isahin natin ang mga lugar kung saan ay nakataas ang ating tropical cyclone wind signal number 1.
Yung trough nito ni Bagyong Uwan patuloy din nagdudulot ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagulog sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region maging sa Cordillera Administrative Region. At base na nga po sa track na ipinalabas po nating 5 a.m. bulletin, makikita nga po natin na sa mga nakalipas na oras ay northeastward o pahilagang silangan na ang kanyang pagkilos. So, tinatahak pa rin ito ang pa-northeastward o pahilagang silangan na direction at most likely ngayong umaga o mamayang hapon ay pwede po itong mag-re-entry o ine-expect natin ang re-entry nito sa ating area of responsibility. Papasok kung itong muli sa ating PAR and then ine-expect natin magla-landfall ito sa southwestern section ng Taiwan. Ibig sabihin, most likely sa mga susunod na oras at susunod nating bulletin, posible po na may signal pa rin tayo o meron pa rin tayong lugar na kung saan ay may signal number 1 pa rin dahil maaari pa rin mahagip ng diametro ang ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So ayun, generally, northwestward ang kanyang magiging movement. Magla-landfall po ito sa southwestern portion ng Taiwan. And then mag-i-emerge siya dito sa Ryukyu Islands hanggang sa makalabas po siya ng ating area of responsibility. At dahil nga po magla-landfall ito sa landmass ng Taiwan, ine-expect natin sa mga susunod na oras at araw ay unti-unti din ho itong hihina hanggang sa maging remnant low pressure area na lamang po ito paglabas ng ating area of responsibility. So patuloy po tayong magantabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa bagyo dahil as I mentioned po, meron pa rin mga lugar na itataas pa rin natin ang tropical cyclone wind signal number 1 kahit na ito ay papalayo na po ng ating area of responsibility. Depende po sa magiging proximity niya at depende sa kung saan po magiging hagip ng ilang bahagi ng kanyang diametro. Samantala, signal number 1 pa rin ngayon as of 5 a.m. bulletin sa Batanes, sa Babuyan Islands, particular host dito sa mga isla ng Calayan, Dalupiri at Fuga. Sa northwestern portion naman ng Ilocos Norte ay nakataas din ang signal number 1 sa mga municipalities ng Burgos, Bangi, Pasukin, Dumalneg at maging sa Pagudpud. So sa mga nabanggit nating lugar, pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan. Hindi pa rin po pwedeng maging kumbaga relax dahil may mga pag-ulan pa rin na pwedeng maranasan doon at pagbugso po ng hangin. Pagbugso-bugso ng hangin na pwedeng umabot hanggang sa 61 kilometers per hour. So ibig sabihin present pa rin ang hazards dito sa mga lugar na ito kung kaya't ingat pa rin po tayo, maging vigilant pa rin at maging alerto sa ating kapaligiran. Samantala, ito naman yung mga lugar kung saan wala pong signal pero pwede pa rin makaranas ng mga pamisang-misang pagbugso po ng hangin. Ang mga lugar na yan ay dito po sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan kasama na ang Babuyan Islands at maging sa Isabela. Sa araw po na yan o for today po yan. And then for tomorrow, posible pa rin ang mga gusty winds dito sa Batanes at maging sa Babuyan Islands. Kaya ingat pa rin ho ang ating abiso. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Loridine de la Cruz, Galicia. Maraming salamat, Loridine. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong guys balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa awit 119 talatang 160. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan at bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 12 sa buwan ng Nobyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong.
Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.